Humiga si Lance sa kama at nakahinga ng maluwag. F***sick, I never thought I would be a little young prince of a former royal family, hahaha. Hindi makapaniwalang tawa ni Lance habang nakahiga sa kama. Noong una, si Lance ay nag-aatubili na magtrabaho para sa Lonely Soul Organization, ngunit ngayon, tila iba na. Palihim na sinabi ni Lance, simula sa Lonely Soul Organization, napakarami pa rin ng aking angkan, at iniisip ko kung ang aking ina at ama, ay buhay pa. Nakaramdam ng pananabik si Lance sa loob ng pag-iisip na ang kanyang mga magulang, marahil ay buhay pa, ay nasa Lonely Soul Organization, at hindi napigilan ang pagnanais na malaman ito. Kung alam ko lang na hindi mo napapatayin si Yuan Jia, tatanungin ko sana, may balita ba tungkol sa mga magulang ko? Medyo nagsisisi si Lance sa mabilis na pagpatay kay Yuan Jia. Kailangan kong pumunta at kumuha ng ilan pang miyembro ng Yuan clan bukas at pilitin silang magtanong kung may balita ba tungkol sa aking mga kamag-anak. Lihim na sinabi ni Lance, ngunit naisip ni Lance sa kanyang sarili, kung gusto ni Magnus Raman kung nasaan ang kanyang mga mahal sa buhay, bakit napakagulo, ang paghuli sa pinuno ng Yuan clan ay madaling malantad, maaari rin niyang tanungin ng direkta ang Lonely Soul Organization. Oo, tatanungin ko si Magnus o Clayton ng Lonely Soul Organization ng direkta, kahit na ito ay Little Grass, dahil ang Lonely Soul Organization ay nabuo ng mga dating paksa, dapat mayroong higit pang impormasyon. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Lance kaya hindi siya makatulog isang gabi. Kung hindi pa halos madaling araw, hindi makontrol ni Lance na bumalik sa tirahan na iyon, kahit na sinabi ng matandang iyon na si Clayton na hindi niya malalaman ang lugar na iyon sa hinaharap, ngunit walang pakialam si Lance. Pagsapit ng madaling araw, pumunta si Lance sa kwarto ni Little Grass, nakabangon na si Little Grass at nakasuot pa rin ng panlalaking damit. Ano na naman ang ginagawa mo sa kwarto ko? Nag-iingat si Little Grass sa tanong. Sinabi ni Lance, may gagawin ako, at gusto kong bumalik sa mansyon na iyon. Saang mansyon? Iyon ang mansyon na may codenamed Blazing Horse at tinawag siyang Magnus. Nababaliw ka ba, sinusubukan mong patayin ang organisasyon? Kung sakaling may nakatingin sa atin sa likod ng mga eksena, tumambad ang isa sa mga kuta ng grupo. Paglabas namin, sinabi na ni Magnus na hindi niya malalaman ang lugar na iyon. Ngayon, galit na galit si Little Grass. Sabi ni Lance, pero nagmamadali talaga ako. Ang iyong kasalukuyang misyon ay ang manalo sa paligsahan sa pagpili ng manugang at maging manugang ni Prinsesa Isabel, hindi ka maaaring magkaroon ng anumang mga personal na bagay. F***CQ, babalik pa rin ako doon at magtatanong kay Magnus ng ilang bagay. Ano ang gusto mong itanong sa kanya? Tungkol sa Lonely Soul Organization. Ngumuso si Grass, ang mga bagay tungkol sa Lonely Soul Organization na hindi mo dapat malaman, maliban sa kung ano ang ipinapalam sa iyo ng iyong online, wala kang awtoridad na malaman, at hindi ka babalik kay Magnus kung tatanungin mo. Kung may gusto ka talagang itanong, pwede kang maghintay hanggang sa matapos ang misyon. Hindi, napakahalaga ng gusto kong itanong, at least napakahalaga sa akin, kung hindi ako hihingi ng palilinaw, natatakot akong wala ako sa mood para tapusin ang anumang misyon. Sabi ni Lance. Ikaw, Bullhead? Masyadong matigas ang ulo, hindi ko talaga alam kung bakit ka pipiliin ni Clayton. Paano ito, kung may gusto kang itanong, maaari mo muna akong tanungin, mas marami akong alam tungkol sa Lonely Soul Organization. Kaysa sa iyo, kung ito ay walang kaugnayan, sasabihin ko sa iyo kung ano ang maaari kong sabihin sa iyo, kung hindi ko man lang masabi sa iyo, pagkatapos ay walang silbi na bumalik ka. Ikaw. 30 taon na akong miyembro ng Lonely Soul Organization, si Magnus ang aking upline at half-master, at ikaw, makinig sa. Sa pagsasabing 1 taon pa lang ako sumali sa organisasyon, siguradong mas marami akong alam kaysa sa iyo. Tumango si Lance, ayos lang, gusto kong tanungin sina Magnus at Clayton tungkol sa ilang tao. WHO.
Nag-alinlangan si Lance, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang maliit na damong ito, kung hindi niya magagawa, at sinaksak niya ang Yuan clan sa sandaling tumalikod siya, pagkatapos ay matatapos na si Lance. Munting damo, sigurado ba akong mapagkakatiwalaan ka? Ngumuso si Grass, nakakatuwa naman, akala ko hindi ka mapagkakatiwalaan, at naghihinala ka sa akin, bilasan mo, gusto mong magtanong tungkol sa isang tao, kapag hindi mo sinabi sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Okay, count me in for trusting you for once, ang taong gusto kong itanong ay ang mga magulang ko. Ano ang mga pangalan nila? Yung pangalan hindi ko alam yan. Are you kidding me? Hindi. Hindi ko talaga alam, at hindi ko nalaman ang tungkol sa sarili ko hanggang kagabi. Nga pala, anong kalokohan ang ginagawa mo sa paglilikot kagabi? Sinabi ni Lance, bueno, kagabi, sumilip ako sa tirahan ni Yuan Jia, pinuntahan siya, dinala siya sa isang lihim na lugar, tinanong siya, at pagkatapos ay pinatay siya. Baliw ka, nasa pambihirang panahon na tayo, gagawin mo ang ganoong bagay, kapag nalantad tayo, hindi natin matatapos ang ating misyon, alam mo ba kung gaano kalaki ang kawalan nito? Sa organisasyon. May utak ka ba? Ngumuso si Lance, huwag mo akong akusahan, dahil iniisip ko ang misyon na kailangan kong patayin si Yuan Jia, dahil itong si Yuan Jia, na nakakita sa akin noon, kung hindi ko siya papatayin, natatakot ako na kapag nagpakita ako sa eksena sa pagpili ng manugang, lalabas siya sa isang iglap. Kailan kanya nakita? Munting damo, ang totoo, hindi ako katutubong ng Great Martial Empire, lumaki ako sa kabila ng karagatan, sa isang lupain na kasing laki ng lungsod dito. Ang aking amo at tiyahin ang sumando sa akin, ako. Halos 5 taong gulang ako nang sunduin ako ng aking Panginoon at tiyahin, nakaimpake ako sa isang kaban ng kayamanan ng makina, may dala din akong sulat, ang sulat ay sinulat ng aking mga kamag-anak, mula sa sulat, nakakagulat na nanatili ako sa kayamanan ng makina. Dibdib sa loob ng 2 taon. Makalipas ang ilang dekada, isang malakas na lalaki mula sa kaharian ng Dengfeng ang dumating sa aming lupain, ang lalaking ito ay si Yuan Jia, dumating siya upang maghanap ng mga tumutulo na isda, alam kong dapat ako iyon, kaya ginamit ko iyon. Machine treasure chest, at ang sulat, para itago ang pagkamatay ng isang bata, pinaniwalaan niya ito at bumalik sa Great Martial Empire kasama ang machine treasure chest. Ano, ikaw? Sa sandaling ito, natulala si Little Grass. Isang bagay ang alam ni Little Grass noon, at iyon ay ang Great Martial Empire, ay nakahanap ng isang machine treasure chest na naglalaman ng mga buto ng isang bata, at ang batang iyon ay anak ng dating imperial na apo. Kasabay nito, ito rin ay ang munting batang prinsipe na na-finger niya na pakasalan. Ikaw, ikaw, ikaw. Lumabas ang mga salita. Ano ba, gulat na gulat ka, don't tell me kilala mo kung sino ang mga magulang ko. Huminahon si Grass at nagtanong, Bullhead, sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Nakakatawa, ano ba ang niloloko ko sa'yo, kagabi ko lang nalaman ang pinanggalingan ko kay Yuan Jia, inaresto ko siya para lang tanungin siya kung sino ang mga nalipol na kaaway ko sa pamilya, hindi ko akalain na ako ay isang batang prinsipe ng dating dinastiya, at ang Lonely Soul Organization ay isang tao mula sa dating dynasty, what a fabrication. Kaya, gusto ko na ngayong bumalik at tanungin sina Magnus at Clayton kung posible na ang aking mga magulang ay nasa Lonely Soul Organization. Kung hindi ako humihingi ng paglilinaw sa bagay na ito, wala lang talaga akong pusong sumali sa paligsahan sa pagpili ng manugang, ang pinakamatinding hiling ko simula pa noong bata ako ay makilala ko ang aking ama at ina. Ang impormasyon ay napakalapit sa akin, wala akong dahilan para hindi magsikap. 1342. Tumingin si Little Grass kay Lance nang hindi kumukurap, habang kasabay nito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Noong siya ay maliit pa, sinabi sa kanya ng ina ni Little Grass na siya ay finger married sa anak ng isang prinsesa, at sa oras na iyon, palagi niyang iniisip kung ano ang hitsura ng kanyang little finger married prince. Unexpectedly, now that he was right sa harap niya, ganito siya.
Unang kita ko pa lang sa kanya, gulat na gulat ako, at hindi ko na napigil ang umiyak. Natarante si Lance, bakit ka umiiyak? Huwag mong sabihin galing ka rin sa dating angkan ng Siyang. Umiyak si Little Grass at umiling, I'm not. Kung hindi, bakit ka naka-move on ng ganito? Kung may impormasyon ka tungkol sa mga magulang ko, sabihin mo sa akin, kahit sabihin mo sa akin ang mga pangalan nila. Biglang lumuhad si Little Grass at sumamba, I pay my respect to the little junior prince. Pa! Little Grass? Bigla ka naman? Paano ako magiging mabait? Tapos kung ganoon, magiging bastos ako, na, Little Grass, flat body, hindi na kailangang maging magalang sa harap ng aking hari. Sabi ni Lance sa mapagpanggap na paraan. Paf! Natawa si Little Grass sa pailay na kilos ni Lance. Sige, sige. Stop laughing. Wala talaga ako sa mood makipagbiroan sa'yo, kung wala kang sasabihin, kailangan kong balik kay Magnus. Sa pagkakaalam ko, patay na ang tatay mo, pero ang nanay mo, ilang dekada nang nawawala, ang alam ko lang. Pog! Nakaramdam ng pagkadismaya si Lance. Dahil nakuha na niya ang kanyang sagot, hindi na kailangan pang bumalik sa mansyon na iyon para hanapin sina Magnus at Clayton. Gayunpaman. Hinailan ng Little Grass si Lance at sinabing, Your Highness Little Prince, ito ay isang bagay na napakahalaga, bumalik muna tayo para hanapin si Magnus. Sige, hindi na kailangan pang bumalik, ano ang magagawa natin kung hahanapin natin si Magnus, wala na ang mga magulang ko sa Lonely Soul Organization. Sabi ni Lance na may frustrated na mukha. Your Highness Little Prince, isa kang Imperial Son, ang iyong pagkakakilanlan ay pambihira, kailangan mong bumalik at magsumbong kina Magnus at Clayton. Di ba sabi mo babalaan mo ang mga ahas? Kahit na-shock natin ang ahas, kailangan nating bumalik, napaka-honor ng status mo, kung alam ng organisasyon, paano kanila ay padadala sa paligsahan sa pagpili ng manugang, Terra, balik tayo. Inalis ni Lance, huwag kang humiwalay sa sikat ng araw, nakasuot ka ng damit na panlalaki, kung makikita ito ng mga taong hindi nakakaalam, iisipin nilang may ginagawa ako sa isang lalaki. Little Prince, hindi ako nagbibiro sa iyo, kailangan na nating bumalik ngayon, nahanap na ito ng Emperor Son ng dating dinastiya, ito ay isang malaking kaganapan Mayroon kang napakaranggal na katayuan, paano mo magagawa napakadelikadong bagay, 9 na araw pa bago ang paligsahan sa pagpili ng manugang, may oras pa para palitan ng organisasyon ang isang tao. Pagbabago ng tao Sabi ni Lance sa kanyang puso, kung may kapalit man, hindi imposible, sa totoo lang, ayaw talagang pumunta ni Lance, ito ay isang undercover agent sa ang Yuan clan, ang pinakamaliit na pagkakamali ay ang wakas. Little Prince go, bumalik ka sa akin. Kung ganoon, bumalik tayo. Sabi ni Lance. Ma'am, Your Highness please. Napakasarap ng pakiramdam ni Lance nang makita niya ang biglang napakaamo na tono ni Little Cow at ngumiti, Little Cow, napakalamig at mapagmahal mo sa akin noon, bakit napakaamo mo ngayon? Si Little Grass ay abala sa pagsasabing, Your Highness, patawarin mo ako, Little Grass ay hindi alam ang iyong identity noon, I have eyes but no pearls. Sige, biro lang. I was born from grassroots since I was young, a grifter, I don't have so many rules. Lumabas ng insina Lance at Little Grass. Ang Little Grass ay parang guard, pinoprotektahan si Lance. Si Lance ay talagang walang imak at gusto ang kanyang proteksyon, ngunit ang pakiramdam na ito ay protektado ay medyo komportable. Unang kita ko pa lang sa kanya, akala ko ang cute niya, gusto ko talaga siyang halikan, hindi ko alam kung magagalit siya. Grass, may asawa ka na ba? Balik sa kamahalan, hindi. Tapos na in love ng ilang beses dati. Anong ibig mong sabihin? Ano ang pag-ibig? Speechless, buti na lang nakipag-date ako sa ilang laki. Nagulat si Little Grass, Your Highness should not make fun of Little Grass never even been kissed, how dare she make out with men? Oh, tapos anak ka pa ng dilaw na bulaklak.
Nahihiyang tumango si Little Grass. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin at sinabing, ikaw ay isang dilaw na bulaklak na babae, ngunit maglakas loob kang gawin ang misyon na ito, hindi mo alam ang halaga na kailangan mong bayaran para sa kadalisayan. Ang Little Grass ay handang magbayad kahit na ang buhay niya ay kabayaran. You silly girl? Let's say, pagbalik natin, I'll talk to Magnus and see if I can don't take this mission. No, I must take this mission. The organization's mission cannot fail, and please, Your Highness, take the bigger picture into consideration. Hindi na ako natatakot sa buhay, ano ba ang purong katawan sa distrito? Si Lance ay hindi nakaimik, hindi niya ito pinahalagahan, ngunit si Lance ay mukhang nalulungkot at napakagandang babae, tulad nito para mura ang mga inapo ng Yuan clan, sayang. Hindi nagtagal, bumalik sina Lance at Little Grass sa dating tirahan na iyon. Knock knock. WHO. Ako ang sastre ng pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto. Ang paniralang door-to-door tailor ay dapat na isang code word. Binuksan ng isang matandang lalaki ang pinto sa likod bahay, at pumasok sina Lance at Grass at mabilis na isinara ang pinto. Dumating si Lance sa buwagan. Maya-maya, pumasok sina Magnus at Clayton. Galit na sinabi ni Clayton, codename Bullhead, Little Grass, ano ang ginagawa ninyo pabalik? Puno rin ng galit si Magnus. Ang Little Grass ay abala sa pagsasabing, Uncle Magnus, kailangan kong bumalik dahil may mahalagang bagay. Sa gitna ng isang misyon, walang mas mahalaga kaysa sa misyon. Sabi ni Clayton. Paano kung tungkol ito sa usapin tungkol sa Emperor Son? Anong sabi mo? Emperor Son. Nagulat ang ina ni Magnus. Oo. Si Magnus ay abala sa pagsasabing, Little Grass, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang prinsipe, bago pa siya lumaki, ay namatay na. Ilang taon na ang nakararaan, isang tao mula sa Yuan clan ang nakakita ng organ treasure box na naglalaman ng ang mga buto ni Imperial Son, at ang bagay na iyon ay kinumpirma din ng organisasyon, ang taong may hawak ng organ treasure box na iyon, ay talagang si Imperial Son. Sa oras na ito, sinabi ni Lance, Magnus, sinabi mo na, ang taong nakahanap ng organ treasure box, ay si Yuan Jia. Tama, sumilip ako sa kanyang tirahan kagabi, nahuli siya at sa wakas ay pinatay siya. How dare you do something unrelated to the mission in private? Galit na galit si Clayton. Tumawa si Lance, hindi pa ako tapos, iyong machine treasure chest na natagpuan ni Yuan Jia, ang bangkay ng bata sa loob ng dibdib na iyon, inilagay ko ito gamit ang sarili kong mga kamay, ito ay isang bangkay ng bata mula sa isang matuwid na villa. Ikaw, anong ibig mong sabihin kapag sinabi mo yan? Abala sa pagtatanong si Magnus. Ang Little Grass ay abala sa pagsasabing, Uncle Magnus, ang ibig sabihin ng Bullhead ay siya si Emperor Son A. Katawa-tawa, maaari bang gawing casual ang mga ganyang biro? Sigaw ni Clayton. Ngumiti si Lance, hindi bale, hindi ako nagpunta dito para kilalanin ang aking mga magulang, ayoko nang bumalik, ang Little Grass ang humila sa akin pabalik, gusto ko lang magtanong tungkol sa aking mga magulang, dahil ang Lonely Soul Organization ay nilikha ng relics ng nakaraang dynasty, hindi ko alam kung andito pa ang mga magulang ko, gusto ko lang hanapin sila, maliban doon, baliwala lang talaga, wala akong pakialam kung kinikilala ako ng angkan ng Shang o hindi. 1343. Bullhead? Anong patunay mo na ikaw si Emperor Son? Sinabi ni Lance, wala akong anumang ebidensya, ni hindi ko alam kung ano ang mga pangalan ng aking mga magulang, ang alam ko lang ay kinuha ako ng aking Panginoon at tiyahin mula sa isang kaba ng kayamanan ng makina, iyon lang, ang kayamanan ng makinang ito. Dibdib, na natagpuan ni Yuan Jia. Tumingin si Clayton kay Lance, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Magnus. Hindi masabi ni Magnus kung totoo si Lance o hindi. Si Ziri ay abala sa pagsasabing, Magnus, Tio Clayton, naniniwala akong hindi siya magsisinungaling,
dahil hinanap niya rin kagabi si Yuan Jia para tuklasin ang kanyang pinagmulan, at pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol dito, at kaninang umaga, sinabi niya. Nababalik siya para hanapin kayo at alamin kung nasaan ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ay sinabi ko na ang kanyang ama ay patay at ang kanyang ina ay hindi kilala, at siya ay mukhang naliligaw at ayaw nang bumalik, ito ay tiyak na hindi umaarte siya. Nag-alinlangan si Magnus at sinabing, Bullhead, sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa amin? Nako, bakit ako magsisinungaling, huwag mo akong pakialaman, I don't really at skincare if the Shang clan recognize me or not, don't make it sound like I want to climb up to something. Sinabi ni Magnus, Bullhead, maaari kitang isama upang makilala ang isang tao, kung hindi totoo ang sinasabi mo, kung gayon hindi ka na mabubuhay para makita ang bukas, sasamahan mo ba ako upang makipagkita sa isang tao? WHO. Isang taong makakapagsabi kung ikaw ay isang Imperial Son o hindi. Hindi sinabi ni Magnus kung sino ang taong iyon, ngunit sa katunayan, ang taong dinadala niya kay Lance upang makilala ay ang ina ni Lance. Inaasahan din ni Magnus na totoo ito dahil napaluha na ang prinsesa nang malaman niyang namatay ang kanyang pinakamamahal na anak sa murang edad. Ngumuso si Lance, ano ba ang dapat kong katakutin, makipagkita ka lang, pero sana ang mga taong dadalhin mo sa akin para makilala ay hindi lang basta-basta magulo, walang kaparirikan na mga tao na walang alam. Huwag kang mag-alala, malalaman mo kapag nakipagkita ka sa kanila. Walang takot sinundan ni Lance si Magnus sa isang karwahe at umalis sa tirahan. Tungkol naman sa Little Grass, hindi siya sumunod at naghintay sa lugar, ngunit hindi rin pumunta si Clayton dahil sa lugar na iyon, hindi nakakuha ng permiso si Clayton na pumunta. Hindi nagtagal, nakarating siya sa likod ng pinto ng isang ordinaryong tirahan. Si Lance, na pinamumunuan ni Magnus, ay pumasok sa mansyon sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sinabi ni Magnus kay Lance, Niu Tao, hintayin mo muna ako dito, at tandaan, wala ni isang hakbang ang dapat gawin. Sige, gawing misteryoso, sikmurain at wala na ako, wala akong pakialam sa pagkakakilanlan na ito. Nakangusong sabi ni Lance na may hindi nasisiyahang buntong hininga. Sa isa sa mga courtyard ng residence na ito, pumasok si Magnus sa residence at yumuko sa isang babae sa residence na mukhang nasa kanya pa rin ang alindog, meet the princess. Magnus, bakit nandito ka na naman? Tanong ng babae. Kamahalan, pati ang sarili kong puso ay patuloy na tumitibok ng makita-kita ngayon, dahil may kasama ako, at hindi ko alam kung masasaktan kita. Anong tao? Ito ay isang lalaki, 60 taong gulang, at siya ang parehong tao na ipinadala ng aming organisasyon sa misyon ng Bloodletting Project, codename na Bullhead. Anong gusto niya sa akin? Your Highness, please don't blame me. Ang taong iyon na may codename Bullhead ay nagsabi na ang machine treasure chest na natagpuan ng Yuan clan noon, na may mga buto sa loob ng bata, ay inilagay ng kanyang sariling mga kamay, at sinabi niya na siya. Naging anak mo. Ano? Marahas na tumayo ang queen consort na iyon, medyo nanginginig ang kanyang katawan. Your Highness, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero sa pagtingin mo sa kanya, parang hindi siya nagsisinungaling. Nanginginig ang boses ng prinsesa consort habang nagtatanong, siya, nasaan siya, dalhin mo siya sa akin, kung ang Cyrus ko, makikilala ko siya sa isang sulyap. Sinabi ni Magnus, Your Highness, to tell the truth, tinignan kong mabuti at nakita kong parang kamukha mo talaga siya. Gosh, bilasan mo, tawagan mo siya. Umiiyak si Consort Princess, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Saglit na naghintay si Lance sa parehong lugar bago siya tinawagan ni Magnus. Sa sandaling ito, tiningnan ni Magnus ang mga mata ni Lance, na hindi na katulad ng dati, dahil si Magnus, sa loob ng kanyang puso sa sandaling ito, ay karaniwang nagpasya na ang sinabi ni Lance ay totoo, dahil maingat niyang naobserbahan ang inang Reyna, at nalaman na si Lance at ang inang Reyna, sa kanilang mga mata at ilong at iba pa, ay talagang magkahawig sa isa't isa, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi gaanong nagkataon, tama ba?
Pwede ka nang pumasok. Oh. Si Lance ay humakbang pasulong at naglakad papunta sa looban na nasa harapan niya. Si Lance na tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy bago makipagkita sa sinuman. Pagkapasok niya sa looban, nakita ni Lance isang babae na halos kasing edad ng asawa ng kanyang guro. At, sa sandaling makita ni Lance ang babaeng ito, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas sa hindi malamang dahilan, na isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kabaitan. Tumingin si Lance sa babaeng iyon at biglang napagtanto na ang hitsura ay tila may pagkakatulad sa kanyang sarili. Ang katawan ni Lance ay nanginginig ng husto, talagang hindi inaasahan ni Lance na ang taong nagdala sa kanya upang makita siya ay magiging ganoong tao, ito rin. Biglaan. At ang babaeng iyon, nang makita niya si Lance, sumigaw siya ng malakas na, "Wow!" Tumulo ang mga luha. Sa sandaling iyon, para siyang bumalik sa mahigit 50 taon na ang nakaraan, bilang isang ina, kahit na ang kanyang anak ay lumaki, nakaukit sa puso niya ang tinging iyon. Cyrus, whoosh! Tumakbo ang babae na umiiyak ng mapait, at lahat ng emosyon niya ay biglang napalitan ng sigaw ng sakit at dalawang linya ng mainit na luha. Maging ang babaeng nakatayo sa likod ng babae, ang babaeng katulad ng isang yaya, ay umiiyak na ngayon at sumisigaw, "Madam, ito po talaga ang munting prinsipe, ito talaga ang munting prinsipe, Madam, Su." Ang babaeng kasama nawalan din ng boses ang singsing ng dalaga at napasigaw. Sa sandaling ito, ang katawan ni Lance ay nakatayo roon ng matigas, siya ay natigilan, pinahintulutan ang babaeng iyon na ihagis ang sarili sa kanya at umiyak, ang mga labi ni Lance ay nanginginig ng mahabang panahon bago niya nagawang sumigaw, "Ina." Sa sandaling sumigaw siya sa ina, napluha si Lance, walang tigil na tumulo ang mga luha, agad na niyakap ni Lance ang kanyang ina. Sa isip ni Lance, biglang dumagsa ang mga alaala na hindi pa lumitaw noon, lahat sila ay alaala noong siya ay nasa 3 taong gulang. Ito ay isang alaalang nakatagos sa kaibuturan ng kanyang isipan, lahat ng ito ay hindi pa lumitaw noon maliban sa isang beses, tungkol sa Lifeblood Hidden, ngunit ngayon, lahat sila ay bumauha sa kanyang utak. Sa alaala, si Lance ay napakabata pa, at sinusundan ang kanyang ina araw-araw, naglalaro sa hardin sa likod, pati na rin ang kanyang ina. Tinuruan siya kung paano magbasa at magsulat, at hayaan din siyang magbasa ng mga lihim ng martial arts. Gayunpaman, isang araw sa kinabukasan, hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit sinundo siya ng kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi, at pagkatapos desperadong tumakas sa dagat sa loob ng mahabang panahon. Hanggang isang araw, umiyak ang kanyang ina at inilagay siya sa kaba ng kayamanan ng makina. Noong araw na iyon, umiyak si Lance ng mahabang panahon, hindi niya alam kung bakit. Ang ina, na ginamit na mahal siya, biglang ayaw sa kanya, umiyak si Lance hanggang sa siya ay makatulog. Gayunpaman, nang magising siya, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang ina, at mula noon, si Lance ay nag-iisa, nakahiga mag-isa sa dark box, naghihintay, naniwala si Lance na balang araw, gusto siya ng kanyang ina at iuuwi siya. "Ina, inay, ina." Niyakap ng mahigpit ni Lance ang kanyang ina, hinayaan ang mga luhang tumulo sa kanyang mukha, sumisigaw ng malakas na boses, na para bang siya ay bumalik sa institusyonal na kaba ng kayamanan noong siya ay bata, naghihintay sa kanyang ina. Para iuwi siya araw-araw. "Hunger, hunger, hunger ko? Nakita ka na rin ni inay? Pasensya na inay. Si nanay ang napakalupit at iniwan kang mag-isa, pinahirapan ka ng sobra, pasensya na inay Sa looban, si Lance mag-ina ay mahigpit na nagyakapan, 3 taong gulang nang hiwalay, hanggang ngayon, mahigit 50 taon na ang lumipas, ang mag-ina ay sa wakas ay nagkita, ang lasa, hindi na maipahayag sa mga salita. Si Magnus ay abala rin sa pag-ikot sa sandaling ito, ang kanyang mga luha ay matagal na ring tumulo, hindi napigilan ang sarili. 1344. Matagal bago na control ni Lance at ng kanyang ina ang emosyon. Si Magnus na iyon ay abala sa pagsasabing, "Congratulations to the princess for finding the young prince." Ang babaeng maid na iyon ay abala rin sa pag-iyak at pagngiti habang papalapit ito para batiin siya.
Hinawakan ng Queen Consort ang mukha ni Lance at sinabing, Cyrus, hayaan mong tingnan kitang mabuti. Ina. Tumingin din si Lance sa kanyang ina. Ngumiti si Magnus at sinabing, Lady Prinsesa, bakit sa sandaling makita mo ang ulo ng toro, nang hindi man lang nakumpirma, alam mong anak mo siya. Kailangang ipaalala kung paano kung hindi. Natawa ang inang Reyna, inisip ko siya araw at gabi, paanong hindi ko siya makikilala, sa sandaling makita ko siya, nakita ko siya bilang isang bata, sa ilalim ng langit, walang ina na magkakamali sa kanyang sariling anak. Sinabi ng babaeng kasambahay sa kanyang tabi, ang ina at ang munting prinsipe ay mag-ina, sila ay telepatiko, kung saan kailangan upang i-verify. Sa sandaling ito ay hindi nag-abalang pakinggan ni Lance ang kanilang sinasabi, nakatingin sa kanyang ina nang hindi kumukurap, si Lance ay napakasaya sa loob, sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng ina, noong siya ay bata pa, labis niyang nais na magkaroon ng isang nanay, although tinatrato siya ng asawa ng teacher niya na parang sarili niya, but after all, hindi naman siya ang nanay na nagsilang sa kanya Sinabi ni Magnus, Your Highness, kahit na ang aking subordinate ay naniniwala din na ang bullhead ay isang batang prinsipe, ngunit huwag mong sisihin ang aking subordinate sa pagiging long-wind ang aking subordinate ay pakiramdam na mas mahusay na i-verify, pagkatapos ng lahat, ito ay isang pambihirang panahon. Sinabi ni Lance, Magnus, may punto ka, kung sakaling isa akong undercover na ahente na ipinadala ng Yuan clan, tapos na talaga, well, pabor ako na i-verify ito. Ang Queen Consort ay tumingin kay Lance at ngumiti, kahit na ito ay kalabisan, ngunit naisip ni Magnus na ito ay magiging panatag na i-verify ito, kaya i-verify ito pagkatapos. Ang sabi ng Queen Consort, My Cyrus, noong bata pa siya, binigyan ko siya ng palm print para sukatin ang kanyang kapalaran, nagagawa ko pa ring gastusin ng buo ang palm print na iyon, sa tingin ko ay kakaiba ang palm print, kahit na siya. Paglaki, hindi magbabago, lalo lang lumaki, iguguhit ko na. Mabilis, ang Queen Consort ay gumuhit ng isang maliit na kamay sa isang piraso ng puting papel, at sa palad ng maliit na kamay, malinaw niyang iginuhit ang linya ng palm print ng buong kamay. Inabot ng Queen Consort ang palm print drawing kay Magnus at sinabing, kung gayon, ikaw ang magbe-verify nito, ito ang palm print ng Cyrus ko noong bata pa siya, at bagamat magbabago ang ilang linya ng palad. Mananatili silang pareho. Mabuti. Lumapit si Magnus kay Lance at sinabing, Your Highness, Little Prince, pakiabot ang iyong mga kamay at hayaan ang iyong subordinate na i-verify ito. Good. Binuksan ni Lance ang kanyang mga kamay. Inihambing ni Magnus ang dalawang kamay, at halos walang pagkakaiba sa pagitan nila, maliban sa kanilang sukat. Ngumiti si Magnus, I'm sorry, Little Prince, na-offend ako. You're welcome. Verified na ba? Nako, congratulations, Your Highness. Ang ulo ng toro ay anak mo talaga, at sa patunay na ito, ang iyong mga nasasakupan ay maaari ring mag-ulat sa organisasyon. Sa organisasyon, at kailangang kumpirmahin ito ng 100%. Ngumiti ang prinsesa, no harm, it should be. Sinabi ni Lance, may isa pa akong maibibigay, naaalala ko noong bata pa ako, tinuruan ako ng nanay ko kung paano magbasa at magsulat at ginawa akong kabisaduhin ang isang martial arts secret book na tinatawag na Lifeblood Hidden, itong sikretong libro ng Lifeblood Hidden. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naalala ko ito at nag-practice sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Kabisado ko na ito ngayon. Sinabi ni Magnus, hindi na kailangan, ang Lifeblood Hidden ay isang hindi binanggit na sekreto ng Shang Clan, bukod pa, sa print ng palad na ito, sapat na itong patunay. Kung gayon ang aking nasasakupan ay aalis na ako nang hindi naaabala ang iyong ina at ang batang hari. Nagsama-sama ang sub. Umalis si Magnus. Ina. Cyrus. Nagkatinginan ng apat na mata, nagpapakita ng walang katapusang init. Nagtanong si Lance, Ina, hindi ko alam kung ano ang orihinal kong pangalan, hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo ni tatay. Cyrus, ang iyong orihinal na pangalan ay Cyrus, ang pangalan ng iyong ama ay Matthew Sherman, at ako, si Olivia.
Ang ganda talaga ng pangalan ng nanay ko, dapat sobrang ganda niya noong bata pa siya, hindi lang katulad ng nanay ng teacher ko. Nakangiting sabi ni Lance. Tama, Cyrus, nasaan ang iyong amo at asawa ng amo, kailangan ko talagang pumunta at magpasalamat sa kanila ng maayos. Inay, ang asawa ng aking guro ay nasa Golden Silk City ngayon, habang ang aking amo, na nahuli ng isang malakas na lalaki ilang dekada na ang nakalipas, ay buhay o patay na, ngunit alam ko na kung sino ang bumihag sa kanya, pupunta ako doon upang hanapin siya. Kapag may oras ako. Mabuti, mayroon ka bang ibang kamag-anak bukod sa asawa ng iyong guro ngayon? Tanong ni Olivia. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Oo, sa Golden Silk City, mayroon pa akong asawa, anak, isang grupo ng mga kapatid, isang grupo ng mga kaibigan, lahat tayo ay nagmula sa malayong karagatan, at ngayon sila ay nabubuhay. Doon pansamantala. Cyrus, you're already married. Nakangiting sabi ng inang Reyna. Oo, inay. Ang aking anak ay mayroon ng 8 asawa, 2 anak na lalaki at 2 anak na babae. Ang anak na babae ay 4 na taong gulang at ang natitira ay mas bata sa bawat isang taon. Wow! 3 taong gulang ka pa lang noong bata ako ayon sa pagkakasunod-sunod, at ngayong nagkita tayo ay ama ka na, talagang masaya si inay na matagpuan ka pa rin sa buhay na ito. Pagkasabi nito, nanlaki ang mga mata ng prinsesa. Basa na naman. Nay, sabi mo hindi ka iiyak, bakit namumula na naman ang mata mo? Ayos lang, masaya si inay. Nakangiting sabi ng Reyna Consort at pinunasan ang kanyang mga mata. Sinabi ni Lance, Ina, bukod sa iyo, ilan pa ba ang mga miyembro ng pamilya ko? Tatay ko, talaga. Nako, ang tatay mo ay pinatay na ng Yuan clan, kung ang tatay mo ay hindi lumaban hanggang kamatayan para protektahan tayo noon, paanong nakatakas ang nanay at tatay natin ng napakatagal na panahon? Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao, babalik ako sa Yuan clan ng 10 ulit. Bukod sa iyong ama, mayroon ka ring lolo, at maraming mga tiyuhin, noon, ang iyong ama, na may daan-daang mga kapatid na lalaki at babae, sa kasalukuyan, karamihan sa kanila ay patay at nasugatan, ngunit mayroon pa ring higit sa 20 hindi patay, lahat sila ay nasa Lonely Soul Organization ngayon. Ang daming kapatid ni tatay. Ang iyong lolo ay isang imperial na prinsipe noon, para sa kinabukasan ng angkan ng Shang, dapat si Magnus karoon ng maraming supling, at kung mas marami siya sa kanila, mas maraming pagkakataon para sa mga malalakas na tao na lumitaw. Muling sinabi ni Prinsesa Wang, Cyrus, bumalik ka na ngayon, bagamat ang ating dating dinastiya ay nawasak, sa Lonely Soul Organization, kinikilala ka ng lahat bilang Emperor Son, kailangan mo ring mag-asawa ng marami at magkaroon ng mas maraming anak sa kinabukasan, mayroon kang 8 ngayon, hindi sapat. Inay, hindi ito gagawin, ang anak ko ay hindi ganitong uri ng tao. Tamang pagtanggi ni Lance. Nako, Cyrus, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong, gawin mo kung ano ang gusto mo, syempre, kung tayo, ang Lonely Soul Organization, ay talagang may bagsak ang Yuan clan at bumalik sa tuktok. Ina, noon, ang tatay ko, marami rin siyang asawa. Kailangang higit pa sa iyo. Syempre higit pa riyan, ang tatay mo ay apo ng imperial noon, at sa panahon ng aksidente sa ating dating dinastiya, mahigit 20 asawa na ang tatay mo, pero bata pa ang tatay mo, at isa lang kami. Ipinanganak ka, at ang iba sa amin ay hindi pa nagkakaanak. 1345. At ngayon, nasaan ang mga taong iyon? Naku, patay na ang lahat, at ikaw at ako lang ang nabubuhay sa linyang ito sa ilalim ng iyong ama. Inay, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking ama. Cyrus, hindi ka dapat maging pabigla-bigla, ang paghihiganti na ito ay hindi ganoon kadaling maghiganti, hindi ito isang bagay na maaaring ipaghiganti ng sariling lakas. Nagtanong si Lance, Ina, ang malungkot na organisasyong iyon ng kaluluwa, posible bang ibagsak ang angkan ng Yuan?
Hindi rin alam ni nanay, ang katotohanan na ang Yuan clan noon ay nakakapag-take over na sila ay napakalakas, ang aming Shang clan, noong sila ay nasa dominanteng posisyon, sila pa rin ang kinuha, ngayon, ilang natira na lang ang natitira, para ibagsak muli ang Yuan clan, sa tingin ko ay hindi ito magiging ganoon kadali. Nangako si Lance, tiyak na uubusin ng aking anak ang kanyang trabaho sa buhay upang matulungan ang aming Shang clan at mabawi ang tuktok. Ngunit ang ina ni Lance ay umiling, hindi, Cyrus, ang hiling ni nanay ay hindi na ipaglaban mo ang angkan ng Shang, sa kabaligtaran, ang hiling ni nanay ay higit na mamuhay ka ng isang ordinaryo at masayang buhay, noong ako ay ilagay ka sa machine treasure box, sabi ni nanay, iyon ang sulat, sana ang sumando sa iyo, huwag kang turuan ng martial arts, at mamuhay ng ordinaryong buhay, higit sa ano pa man. Tapos paano nung bata ako tinuruan pa ako ng nanay ko ng sikreto ng pagiging martial artist, kung hindi niya ako tinuruan ng lifeblood hidden noong bata ako, patay na ako. Nagulat ang inang prinsesa, Cyrus, ginamit mo na ba ang lifeblood hiding? Oo, pero huwag kang mag-alala inay, okay pa rin ako. Bata ka lang tinuruan ni nanay bumasa at sumulat, pero Hono you have such a good memory that you won't forget that word if you know it. You are a prince? Even if mother wished for you to live an ordinaryong buhay, ayaw ng tatay mo yun lang ang hiling ni nanay. Ngayong nagbalik ka na, hindi na posible ang hiling ng blind date na mamuhay ka ng ordinaryong buhay. Sa hinaharap, kailangan mong sundin ang Lonely Soul Organization muli at pasanin ang mga panganib, at kung isang araw, kapag ganap na nilipol ng Yuan clan ang Lonely Soul Organization, natatakot ako na tayo, mag-ina, ay kailangang ulitin ang mga pagkakamaling nagawa natin noon. Bumantong hininga si inay, kaya maaaring hindi magandang bagay na bumalik si Lance, kung hindi babalik si Lance at manatili sa tabi ng asawa ng kanyang guro magpakailanman, huwag sumunod sa Lonely Soul Organization ng magkasama, walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, at maaari niyang iwasan ito ng lubusan. Hinawakan ni Lance ang kamay ng kanyang ina at sinabing, Ina, ayaw ng anak ko na maging pangkaraniwan, kahit na hindi ako sumali sa Lonely Soul, may gagawin ako laban sa Yuan clan sooner or later in the future. Nga pala, Cyrus, anong klaseng martial skill ka na ngayon? Ngumiti si Lance, ang anak ko ay nasa gitna na ng peak ascension. Cyrus, 60 taong gulang ka pa lang at nasa kalagitnaan ka na ng peak ascension. Hindi makapaniwala si Consort Mother, kanina pa niya hindi pinapansin ang aspetong ito. Hehe, nasa mid-peak ascension din ang biyenan ngayon. Oo, 90 ang biyenan sa taong ito. Ang pag-abot sa mid-peak ascension ay itinuturing na napakahusay, hindi ko inaasahan na ang aking Cyrus ay masahusay. Hihihi. Kinausap ni Lance ang kanyang ina sa buong araw, hanggang sa hiting gabi, at ubiling natulog si Lance, na parang gusto nilang tapusin ng kanyang ina ang lahat ng mga salita ng mga taong ito. Gabi na, nakahiga si Lance sa kanyang kama at huminga ng malalim, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa ngayon, nag-iisa si Little Grass sa inn. Ngayong araw, si Magnus ay bumalik mula roon at sinabi sa, Bullhead talaga ang munting prinsipe, Little Grass, ngayon na ang munting prinsipe ay hindi na makakasama sa iyo upang isagawa ito. Isang mapanganib na misyon ngayon, bumalik ka sa inn, at sa loob ng ilang araw, magpapadala ka agad ang organisasyon ng isa pang tao na papalit kay Bullhead. Oh! Little Grass alone? Lonely back to the inn, next door to room 39, wala na si Lance sa kwarto, hindi pa dumarating ang bagong dating, Little Grass alone, stay in the room for a day, sobrang nalulungkot. Gabi na, nakahiga si Little Grass sa kama na walang tulog, multo na nagsabi, Ina, kumusta ka sa iyong bayan? Noon, natagpuan na ang batang prinsipe na na-finger mo at ni Prinsesa Joxer, at halos magkasama tayong pumunta sa isang mapanganib na misyon. Sa kasamaang palad, ngayon ay hindi ako makakasama sa misyon na ito. Inay, si Zira ay talagang masaya na makita ang munting prinsipe, si Zira ay nagtataka kung ano ang maliit na prinsipe na iyon mula noong siya ay bata, ha?
Ngayon, hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya ang tungkol sa aking pagkakakilanlan, kung tutuusin, noon, kapag na-finger ako, iyon lang ang utos mo at ng ina ng munting prinsipe. Ayokong isipin nila na gusto kong maging mataas. Walang sinabi sa buong gabi. Kinabukasan, si Lance ay kumuha ng labahan ng tubig sa umaga at dumating sa pintuan ng kanyang ina. Cyrus, anong ginagawa mo? Nay, maghuhugas ng mukha ang anak ko. Cyrus. Pinagalitan ni Olivia si Lance sa isang sulyap, hindi masabi ni Dan kung gaano siya kasaya sa loob. Matapos hugasan ang mukha ng kanyang ina, muling kumain ng almusal si Lance kasama ang kanyang ina, patuloy na ninanamnam ang init ng mahabang panahon na wala. Habang kumakain, napabuntong hininga si Olivia at sinabing, noon, mayroon akong isang mabuting kapatid na babae, na nagngangalang Juhong, pareho kaming nanggaling sa iisang lugar, pinakasalan niya ang nasasakupan ng iyong ama, habang ako ay pinakasalan ang iyong ama. Noong panahong iyon, bago nagbigay si Juhong ng anak ng isang anak na babae, napagkasundoan namin na kung siya ay mangganganak ng isang anak na babae, siya ay magiging asawa mo. Naku, ngayon, hindi ko alam kung saan nagpunta ang aking magaling na kapatid, at hindi ko alam kung siya ay patay o buhay. Simula nung insidente. Pag-aliw ni Lance, inay, ilang dekada na ang nakalipas, huwag mo na itong isipin masyado, napakaraming tao ang namatay noon, hindi natin maramdaman ang sentimental isa-isa, ipagdasal na buhay pa siya ngayon. Well, Cyrus, pagkatapos ng almusal, ikaw at ako ay patuloy na mag-uusap tungkol sa mga bagay na ginawa mo sa mga nakaraang taon. Inay, hindi ba natapos ang usap natin buong araw kahapon? Gustong marinig muli ni inay. Hindi nikaimik si Lance at sinabing, ina, maraming pagkakataon mamaya, kailangan kong bumalik ngayon. Bumalik ka, para saan? Sabi ni Lance, ina, huwag mong kalimutan na may misyon ako kailangan kong bumalik sa normal kong trabaho, ngayong nahanap ko na ang nanay ko, makakapagtrabaho na ang anak ko ng mapayapa. Si Prinsesa Olivia ay abala sa pagsasabing, Cyrus, hindi, apo ka na ngayon ng Emperor Taizuan, paano ka makakarating sa mapanganib na misyon na iyon, naiulat na ito ni Magnus sa organisasyon, ang organisasyon ay makakahanap ng isang tao na palitan kita. Sinabi ni Lance, ina, huwag mo akong hikayatin, hindi ito ang estilo ng anak ko. Estilo? Oo, style ng anak ko ang pumunta kung saan may risk, tsaka para sa siyang clan pa natin. Cyrus, itigil muna. Hindi ito nakakalusot sa angkan ng Yuan, maaaring may kamatayan o walang buhay, nahihirapan si nanay na makipagbalikan sa iyo, paano kita pakakawalan? Inay, mali naman sabihin kung sobrang delikado bakit may ibang tao na pumunta at hindi ako pwede, nakakaawa naman, tapos sino ba ang handang magtrabaho sa siyang clan natin mas marangal ba ang buhay ng siyang clan natin? Sabi ni Lance. 1346. Hindi mapabulaanan ng ina ni Lance si Lance at mukhang balisa. Pag-aliw ni Lance, ina, huwag kang mag-alala, tila ba ang isang bata ay madaling mamatay, hindi ko alam kung gaano karaming mga panganib ang naranasan ng isang bata sa kanyang buhay, hindi ba't siya ay nabubuhay ngayon? Ngunit, huwag na pero babalik muna ako sa trabaho pagkatapos ng almusal. Iniisip ni Lance ang maliit na damo sa loob, kung hindi pupunta si Lance, tiyak na magpapatuloy ang maliit na damong iyon, nag-aalala si Lance, nagpasya pa rin si Lance na ipagpatuloy ang misyon, hindi naniniwala si Lance na mamamatay siya sa misyong ito pagkatapos ng ilang bagyong pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Lance sa kanyang ina at sinabing magkikita pa siya sa hinaharap. Hindi siya napigilan ng ina ni Lance at pinapanood lamang siyang umalis. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Lance, tinawag ni Olivia ang kanyang kasambahay na si Lorian. Lorian, hanapin mo si Magnus at pigilan si Cyrus sa misyon na ito. Oo, madam. Si Lance ay umalis sa lugar ng kanyang ina, dahil ang kanyang ina ay nakatira sa ibang direksyon at natatakot sa mga panganib, si Lance ay hindi babalik sa lugar ni Magnus. Si Lance ay dumiretso sa inn.
Kumatok si Lance sa pintuan ng room 38. Knock knock knock. .net. Maya-maya, binuksan ni Grass ang pinto, at laking gulat niya nang makita si Lance. Ah, kamahalan, ang batang prinsipe, kumusta ka na? Siya, low-key. Oh. Pumasok si Lance sa silid, at si Little Herb ay abala sa pagsasara ng pinto. Your Highness, anong ginagawa mo dito? Paano ka maipapadala ni Magnus sa isang misyon? Nang makitang muli ang munting prinsipe, napakasaya at nasasabik si Little Herb sa loob dahil naisip niya na ang posibilidad na makita niya ang si Little Prince again was already very low, baka mamatay siya sa mission na ito. Sinabi ni Lance, hindi ako matuwid patuloy kong tinatanggap ang misyong ito, lahat ay dahil sa iyo. Ano, dahil sa akin? Oo, wala akong tiwala sa iyo, kaya, kung magdadalawang isip, ipagpatuloy natin ang palihim na misyon na ito, na tinawag akong 10 life na mura at hindi kayang i-enjoy ang pagtrato ng munting prinsipe. Munting prinsipe. Tumingin si Wid kay Lance, basa ang kanyang mga mata. Ano bang nangyayari sa'yo? Ako. Napapasok si Herb sa loob, pero dahil wala siyang tiwala sa kanya kaya siya pumunta para ipagpatuloy ang misyon kasama niya. Sige, hindi na kailangang gumalaw. Your Highness, bumalik ka? Sinabi ni Magnus na may ipapadala siyang iba na papalit sa iyo sa loob ng ilang araw, at hindi ako kasing inutil gaya ng iniisip mo, tiyak na tatapusin ko ang misyon na ito. Magagawa ng kamahalan ang Little Grass. Kaya naman, sulit ang Little Grass. Hindi nakaimik si Lance. Okay, Little Grass, napagpasyahan ko na ipagpatuloy ang misyon. Pero ikaw si Emperor Son. Ngumuso si Lance, bullshit Zuan-son, kahit na ang bansa ay nakuha na, at ikaw pa rin ang Zuan-son. Ngunit, huwag pero. Hindi nagtagal, may boses na nagmula sa labas ng pinto, hinog na ang mga plum, gusto mo ba ng plum? Laking gulat ni Grass, ito ang code. Si Grass ay abala sa pagbukas ng pinto, isang hindi kilalang tao ang nakatayo sa labas ng pinto. Agad siyang pinapasok ni Little Grass. Ang hindi kilalang tao na iyon, kaagad na, may nangyari sa bahay, sinabihan ka ng pamilya na bumalik at dalhin ang iyong mga bagahe. Oh, mabuti. Pagkatapos, umalis ang estranghero. Kumunat si Lance, ang code ay talagang isang set ng code, hindi ito maintindihan ni Lance. Hinawakan ni Wid ang kamay ni Lance at sinabi sa amin ng nanay niyang na bumalik muna. Saan pabalik? Pinatawag kami ng nanay niyang at sinabihan akong isama ka. Kaya ako ang nagdadala ng bagahe. Pumunta ka. Hinailan ni Little Grass ang kamay ni Lance at naglakad palabas ng inn. Ang kamay ni Little Grass ay malambot at malambot, si Lance ay sadyang kumamaw sa kanyang kamay, ang Little Grass ay nag-agaw buhay na bumitaw, namumula, ang kamahalan ay nagkamali. Hehe. Tapos gusto mo ba na ginagawa kang masama ng kataas-taasan? Your Highness, huwag ka namang ganito, bilasan natin bumalik, sigurado si Magnus na may mali. Alam ko kung ano ang nangyayari nang hindi na kailangang sabihin pa. Natigilan si Lance. Natahimik si Lance, na may karagdagang aura ni Emperor Son, ang paggawa ng isang bagay ay hindi libre, ito ay walang kabuluhan. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa mansyon na iyon ni Magnus. Your Highness, young prince, you can't go on this mission. Parehong payo ni na Magnus at Uncle Clayton. Sige, alam kong gusto niyo akong kausapin tungkol dito, kausapin ang Lonely Soul Organization, at dahil ako ang pinakaangkop na kandidato, bitawan mo ako. Parehong walang magawa sina Magnus at Clayton. Makalipas ang ilang araw. Nakatanggap muli ng balita si Lance, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mula kay Magnus, kundi mula sa Yuan clan. Nakansela, biglang namatay si Prinsesa Isabel kagabi ng marahas, hindi na kailangang ituloy ang paligsahan sa pagpili ng manugang. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Lance kay Little Grass. Nasa inn pa rin sina Lance at Little Grass, na nagpapanggap na magkapatid na Chufeng at Choyu.
Prinsesa Isabel, bigla siyang nagkasakit at namatay ng marahas kahapon, patay na siya, kaya ano pa ang silbi ng pagpili ng manugang? Hindi naman masyadong matigas ang ulo, di ba? Magkasakit ka ba? Si Lance ay tanga. Ang magkasakit ay ina-advertise lang sa publiko, kung bakit sila biglang namatay, iyon ay para malaman nila. Kung gayon ano ang gagawin natin ngayon? Bumalik ka muna kay Magnus. Natahimik si Lance, hindi ba siya pinahintulutan ng langit na sumali sa paligsahan sa pagpili ng manugang? Ilang araw na lang magsisimula na ang paligsahan sa pagpili ng manugang, at bilang resulta, biglang namatay si Prinsesa Isabel. Ngumiti si Little Grass, buti na lang patay na siya, hindi ko na kailangang pumunta sa delikadong misyon na ito, I feel relaxed all over. Little Grass, ano ang susunod mong plano? Ang organisasyong ito ay may mga nakahanay na mga takdang aralin, at kung walang anumang mga takdang aralin na nakahanay, gusto ko sanang bumiyahe pabalik sa bahay, paano na kayo, kamahalan? Sinabi ni Lance, gusto kong ibalik ang aking ina sa Golden Silk City, at pagkatapos ay gusto kong pumunta sa Golden Sun City para hanapin ang kinaroroonan ng aking master. Manam. Sa sandaling ito, sa Imperial City, sa ilang nakatagong lumang bahay. Hallmaster, patay na si Prinsesa Isabel. Napakabuti, ang Lonely Soul Organization, ay gustong magpadala ng mga tao upang makalusot sa paligid ng Yuan clan at magsagawa ng isang plano sa pagbubuhos ng dugo, sinusubukang gamitin ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya ng Yuan clan upang lipulin ang ating Zoroastrianismo sa isang iglap, ang kanilang royo. Ang mga kalkulasyon ay napakahusay, sa kasamaang palad, mayroon silang kanilang mga plano at mayroon tayong mga pamamaraan. Noong ang angkan ng Shang ay nasa kapangyarihan, ang aming Zoroastrianismo ay umiral ng daan-daang taon at hinahanap ang maharlikang Shang, ngunit hindi namin inaasahan na ang maharlikang Shang ay mahuhulog sa angkan ng Yuan. Ang angkan ng Shang, ngayong naitatag na nila isang solitary soul organization, walang muwang na ipalagay na kalabanan tayo sa pamamagitan lamang ng kanilang solitary soul organization, ilang dekada lang ng operasyon. Hahaha. Ang ating punong patriarka, balang araw, ay pipigain ang ulo ni Shang Yao. Hallmaster, may isa pa po. Sabihin mo. Narinig ko na ang Lonely Soul Organization ay natagpuan kamakailan ang isang Emperor Son, ang anak ng isang Emperor Son mula noon na tinatawag na Matthew Sherman, na tinatawag na Cyrus. 1347. Cyrus. May paraan ba para hanapin itong si Cyrus? Patayin mo siya, ang Lonely Soul Organization, na manggahas na magsagawa ng anumang plano sa pagdurugo laban sa ating mga Zoroastrian, oras na para turuan natin sila ng leksyon. Magsimula tayo sa Cyrus na ito. Hanapin si Cyrus at patayin siya, ibitin ang kanyang ulo sa tarangkahan ng lungsod, at ipasok ang isang Zoroastrian order. Oo, Hallmaster. Si Lance at Zira, dahil namatay si Prinsesa Yuanying, ay bumalik sa tirahan ni Magnus. Magnus, patay na si Isabel, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Grass. This mission is cancelled, ano pa ba ang magagawa natin? Galit na sabi ni Magnus. Nagtanong si Lance, bakit marahas na namatay si Prinsesa Isabel? At, ano ba talaga ang plano sa pagdugo ng organisasyon? Kaninong dugo ang dapat maubos? Hindi sinabi ni Clayton kay Lance noon dahil walang awtoridad si Lance na alam pa, ngunit ngayon na ang lahat ng mga misyon ay kinansela, dapat ni Magnus Lawman. Sinabi ni Magnus, ito ay para palayain ang dugo ng mga Zoroastrian. Yeah, Zoroastrianism. Hindi ba ito dugo ng Yuan clan? Ang dugo ng Yuan clan, paanong napakadaling bitawan, Zoroastrianism, ang pinakamalaking hadlang sa pagpapabagsak natin sa Yuan clan, kaya kailangan muna nating sirain ang Zoroastrianism, o tamaan ito ng husto, bago tayo magkaroon ng lakas na makitungo sa angkan ng Yuan. Ano ang Zoroastrian Fire Cult? Tanong ni Lance.
Ang Zoroastrianism ay isa sa pinakamalakas na sekta sa Great Martial Empire, malalim sa pagtatago, walang nakakaalam kung saan ang headquarters, at ito ay nasa loob ng higit sa ilang daang taon. Noong hindi pa bumagsak ang aming Shang Clan, ang Zoroastrianism ay ang pinakamalaking banta sa Shang Clan, na laging gustong ibagsak ang ating Shang Dynasty, ngunit bilang resulta, ito ay ibinagsak ng Yuan Clan sa halip. At ngayon, kami, ang Shang Clan, ay nabawasan sa pakikipagkompetensya sa Zoroastrianism, sayang. Bumantong hininga si Magnus. Hindi nakaimik si Lance, ang Great Martial Empire, ang tatlong malalaking kapangyarihan, ang Yuan Clan, ang Lonely Soul Organization, at ang Zoroastrianism. Lumalabas na ang dating plano ng bloodletting ay nakatuon sa Zoroastrianism. Sa sandaling ito, pumasok si Clayton mula sa labas. How is it? Kinakabahang tanong ni Magnus. Inis na sinabi ni Clayton, lumabas ang plano ng aming organisasyon sa bloodletting at umabot sa mga tainga ng mga Zoroastrian, kaya pinatay ng mga Zoroastrian si Prinsesa Isabel at itinigil ang aming plano sa bloodletting. Bukod dito, binabalangkas din ng Zoroastrianism ang pagpatay kay Prinsesa Isabel sa aming ulo, lahat ay higit pa mag-ingat sa mga araw na ito, natatakot ang Imperial City na buong lakas nilang hanapin at pangangaso ang ating malungkot na organisasyon ng kaluluwa, sayang. Sino ang nag-leak ng balita? Hindi pa natin alam, anyway, bilasan mo at ipakalat. Mag-ingat sa mga susunod na araw, at kung kaya mo, lumikas sa Imperial City sa lalong madaling panahon, mas maaga mas mabuti. Good. Tinanggaw ni Magnus ang kanyang ulo na kinakabahan. Nakita ni Lance kung gaano sila kabado at medyo naging seryoso, ang ganitong uri ng underground na buhay ng organisasyon ay talagang hindi madaling pakisamahan. Sinabi ni Clayton kay Lance, Bullhead, para sa kaligtasan, hindi kita tatawaging Little Prince. Hindi mahalaga. Sabi ni Lance. Mag-ingat ka rin, ngayong alam na ng organisasyon ang iyong pag-iral, gayunpaman, ang bilang ng mga taong nakakilala sa iyo ay napakaliit kung tutuusin, kaya medyo mas ligtas ka kaysa sa aming lahat, malayo ka kaagad sa amin at bumalik sa sarili mong buhay. Ang sarili kong buhay. Ibig sabihin, bumalik ka sa iyong ginintoang lungsod, hindi ka na Chufang, at hindi ka na ang batang prinsipe, ito ang pinakamahirap na yugto ng panahon para sa Lone Soul Organization, malayo ka sa amin. Ngunit paano ang aking ina? Malayo din ang nanay mo, aayusin natin ang paglikas niya sa Imperial City. Bakit ka ba biglang nagmamadali? Kalokohan, maghahanap kaagad ang Yuan Clan, ang nag-iisang kaluluwa nating organisasyon, sa halip na magtagumpay sa planong ito ng dugo, ay masisira, kapag nalaman ko kung sino ang nag-leak ng impormasyon, papatayin ko siya. Magnus, munting damo. Bilasan mo rin at umalis sa Imperial City, huwag munang bumalik sa organisasyon, pinutol na ngayon ng organisasyon ang pakikipag-ugnayan sa atin, may pagtanggol lang natin ang ating sarili, ito ay para mabawasan ang ating mga pagkalugi. Oo. Dapat umalis na kayo. Si Lance ay itinulak palabas ng pinto sa likod bahay sa isang nalilitong estado. Bye, kuya. Weed? Ganito ka ba talaga aalis? Kuya, kritikal ang sitwasyon ngayon, dapat kang umalis sa Imperial City, bumalik sa iyong orihinal na buhay, kalimutan ang lahat at hintayin ang susunod na kontak mula sa pamilya. Sige, mag-iingat ka. Ikaw din, Palam. Mabilis na nawala si Wid sa kalsada. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, ang pagkatalo na ito ay masyadong kompleto, tila ang Lonely Soul Organization ay hindi kasing lakas ng inaakala ni Lance, o hindi bababa sa ito ay mahina pa rin sa harap ng Yuan Clan. Si Lance ay itinuring na hindi gaanong nalantad sa Lonely Soul Organization, kaya ito ang pinakaligtas, basta't si Lance ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa Lonely Soul Organization mula ngayon. Gayunpaman, hindi iyon magagawa ni Lance, kailangan ni Lance na pumunta sa kanyang ina ngayon. Dumating si Lance sa harap ng gate ng dating tirahan ng kanyang ina.
Sa sandaling iyon, napansin ni Lance na ang tirahan ay napapaligiran ng maraming malalakas na tao at tila napalibutan ang tirahan. Biyenan. Nagulat si Lance, ang lugar na ito kung saan nakatira ang biyenan, nakalantad, ang Yuan clan ay nakarating dito. Tapos na, nahuli na ba ang biyenan? Magulo ang ulo ni Lance. Ngayon pa lang niya nakilala ang kanyang ina, gusto ba talaga ng Diyos na gawin ito sa kanya? Hindi. Si Lance ay nakatayo sa karamihan sa di kalayuan, nakatingin sa direksyong iyon ng tirahan, mayroong hindi bababa sa 3 late Dengfeng powerhouses na gumagalaw. Nag-uusap ang mga dumadaan sa paligid ng Lance. Balita ko hindi ito ay orihinal na tinitirhan ng isang maliit na prinsesa ng dating dinastiya. What a fake isn't the empire now searching everywhere for former dynasty rebels? How dare she still live here? Who knows? Baka sa tingin ng dating prinsesa na ito ay okay na ito after all these decades. Hindi nakakagulat na siya ay naaresto. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance na ang mansyon sa harap niya, 2 tao ang inilalabas, parehong babae. Yan ang dating Imperial Princess. Ang dating Imperial Princess ay medyo maganda. Balita ko nasa 90s siya. Wow! Iba lang ang prinsesa, 90 years old na siya tapos sobrang ganda pa niya, parang 40 na siya. Sayang naman at huli ng ganito. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Lance ay natulala. Si Lance ay nakatayo sa karamihan, nakatingin sa kanyang ina mula sa malayo. Nahuli na talaga ang nanay niya, at mukhang lumaban ang nanay niya, pero isang mantis lang, kaya mukhang grabe ang sugat ng nanay niya ngayon, at may mga mantsa pa ng dugo sa damit sa harap ng katawan niya. Ina. Nang makita ni Lance ang kanyang ina sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, ang kanyang puso ay tumutulo ng dugo, ang kanyang katawan ay nanginag, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa sandaling ito, isang napakalaking galit ang nasa loob ni Lance. Ang buong katawan ni Lance ay bumagsak, ang kanyang mga mata ay lubos na namumula, kahit na siya ay namatay ngayon, kahit na siya ay sumuko, gusto pa rin niyang iligtas ang kanyang biyenan. Ngunit sa sandaling ito, isang lalaki sa likod ni Lance ang hamampas sa kanyang likod ng ulo, si Lance ay nawala ng malay at nawala ng malay, isang lalaking nakayuko ang nagdala kay Lance upang mabilis na umalis sa eksena. At ang ina ni Lance ay dinala. 1348. Natarante si Lance na nagmulat ng kanyang mga mata. Ina. Marahas na umupo si Lance mula sa kama. Little Prince, gising ka na. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo upang tingnan, si Magnus ay nakaupo sa gilid. Nasaan ang aking ina? Munting prinsipe, huwag kang mag-alala. Naaresto ang aking ina, at nasa mood ka pa ring sabihin sa akin na huwag mag-alala dito. Agad na umakyat si Lance. Tapos na, hindi nahuli ng Yuan clan ang nanay mo. Abala si Magnus sa sinasabi. Anong sabi mo? I saw it with my own eyes. Oh, munting prinsipe, sa tingin mo ba kami, ang Lonely Soul Organization, ay talagang napakaswal sa pagpasok sa hinterland ng Imperial City? Natural na gumawa kami ng maraming hakbang sa kaligtasan, kung hindi, ang aking Lonely Soul Organization ay nalipol na ng mga matagal na ang Yuan clan. Can you make it clear? Sino yung nahuli lang? Sinabi ni Magnus, ang taong nakita mo lang na dinadala ay ang nakasuot ng maskara ng inang Reyna. May taong handang mamatay sa lugar ng aking ina. Hindi, ang mga taong pumalit sa iyong ina ay ang mga Zoroastrian na nahuli namin. Pinatay ng mga Zoroastrian si Prinsesa Isabel at pagkatapos ay kinulit tayo, syempre hindi lang tayo mahihirapan, ang 2 taong pumalit sa iyong ina at ang babae ay ang asawa. At anak ng isang Zoroastrian Hallmaster. Nagulat si Lance, ang Lonely Soul na organisasyon ay masyadong walang awa, inaresto ang asawa at anak ng isang Hallmaster at pinalitan ang kanyang ina at dalagang singsing. Oh, Little Prince, ang iyong ina ay naka-move on na, kung hindi, sa tingin mo ba ay magiging hanggal tayo para hintayin ang Yuan clan na dumating at arestuhin siya?
Ngayon sinabi ko sa iyo na lumikas sa imperial na lungsod at huwag hanapin ang iyong inay, ngunit maswerte kang hinanap muli ang iyong ina, buti na lang nag-alala ako at nagmadali akong tingnan at pinigilan ka sa oras, kung hindi, ang mga taong walang paros mong sinugod upang iligtas ay mga Zoroastrian. Tanong ni Lance, sigurado ka bang hindi ka nagsinungaling sa akin? Young Prince, paano ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo tungkol sa mga ganoong bagay? Ang iyong ina ay umalis bago dumating si Yuan, at ang dalawang Zoroastrian na iyon, inayos namin na mahuli sila ni Yuan. Siyempre, hindi ito kasing simple ng tila nangyari ang mga bagay-bagay. So smoothly, hindi na ako magdedetalye sa inyo, the more you know, the more na delikado sa iba. Well, kung nagsisinungaling ka sa akin, hindi kita patatawarin. Oh, batang prinsipe, aalis ka ngayon sa imperial na lungsod at bumalik sa iyong ginintoang lungsod, dapat mong kalimutan ang iyong tunay na pagkatao hanggang sa ikaw ay makontak ng isang tao. Ano ang tungkol sa aking ina? Naka-out of town na siya. Well, hindi ko nasasabihin sa iyo ang tungkol dito, natatakot ako na hindi na ako makalabas ng bayan kung magde-delay pa tayo. Dapat umalis ka na rin agad, this is someone. Ibang bahay, dinala kita sa bintana, mamaya babalik ang may-ari ng pamilyang ito. Umalis si Magnus pagkatapos sabihin iyon, hindi na ito inisip ni Lance at umalis sa bintana. Sa sandaling ito, sa ilang tagong lugar sa Imperial City. Hallmaster. What's happened? By the way, where's my daughter and wife? Oh! Sigaw ng nasasakupan. Anong iniiyakan mo? Hallmaster, ang iyong asawa, at ang iyong anak na babae, ay banihag ng Yuan clan. Ano? Sigaw ng Zoroastrian Hallmaster na iyon. Paano nangyari ito? Hallmaster, ang nag-iisang kaluluwang organisasyon na iyon, kahit papaano ay natagpuan ang iyong asawa at anak na babae, nahuli sila, at pagkatapos ay isinuot ang simulation mask na inihanda na nila, gamit ang iyong asawa at anak na babae bilang panakip, at ang kanilang mga tao ay umalis, ang iyong asawa at anak na babae, at nahuli, woohoo. Ang Lone Soul Group? Kayo, poof. Ang Hallmaster ng Zoroastrian Fire Cult ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang kanyang asawa at anak na babae ay naaresto, kahit na sila ay nahuli at napatunayang peke, ito ay walang silbi, dahil ang Zoroastrian Fire Cult at ang Lonely Soul Organization, na parehong gustong sugpuin ng Yuan clan, ay magagawang naibigay ang sinumang inaresto, at magkakaroon pa rin ng sentensya ng kamatayan, at dudungisan ng bantay sa kulungan sa langit na bilangguan ng Yuan clan, at pagkatapos ay papatayin. Ang Hallmaster na iyon ng Rimfire Sect, ang kanyang mga mata ay namumula at sumisigaw, ay malapit nang bumagsak sa loob niya habang iniisip niya ang imahe ng kanyang asawa at anak na babae na dinungisan at pagkatapos ay pinatay sa Heavenly Prison. Bagamat nagawa niyang iframe ang pagkamatay ni Prinsesa Isabel sa Lonely Soul Organization, ang Lonely Soul Organization ay nagdulot din sa kanya ng isang nakamamatay na suntok. Sa loob ng mahabang panahon, sumigaw ang Hallmaster na iyon, siguraduhing mahuli si Cyrus ng siyang plan para sa akin, gusto ko siyang baligtarin at ipakita ng kaunti ang Lonely Soul Organization. Oo. Naglakad si Lance sa kalye at sa wakas ay pumasok sa isang inn, hindi nagmamadaling umalis sa imperial na lungsod. Dahil, kailangang tiyakin ni Lance na ang kanyang ina, ay talagang maayos bago siya umalis, kung hindi aalis si Lance, dahil sa panganib, iniwan na ito ni Lance. Pinag-uusapan ng mga tao sa restaurant kung paano nahuli ng maharlikang pamilya ng Yuan, ngayon, ang dating imperial na prinsesa. Habang umiinom si Lance ng kanyang alak sa katahimikan, hindi niya alam kung nagsinungaling si Magnus sa kanya. Ang lahat ng tao sa restaurant ay nag-uusap tungkol sa pag-aresto sa dating imperial na prinsesa at walang nagsasalita tungkol sa pag-aresto sa mga Zoroastrian, na naging dahilan upang lalo pang maghinala si Lance na si Magnus ay nagsisinungaling sa kanya. Hindi, kailangan kong gumawa ng paraan para makalusot sa palasyo para malaman ang balita.
Noon lang, naramdaman ni Lance na may lihim na nakatitig sa kanya. May nakatingin sa akin. Nagulat si Lance. Nagbuhos si Lance ng isang mangkok ng tubig, dinala ito, at gamit ang refleksyon ng tubig, nakita ni Lance na dalawang lalaki ang nakatayo sa likuran niya ng mahigit 10 metro. Ilang sandali lang, tumalikod ang isa sa mga lalaki at lumabas ng inn, habang ang isa naman ay nanatili sa likod upang ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Lance. Kung hindi nagkakamali si Lance, malamang na bumalik ang lalaking umalis para ipaalam sa iba. Ngumuso si Lance, gusto kong makita kung sino ka. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ay nagkunwaring naglalakad patalikod. Phew! Gamit ang chopstick, mabilis na binaril ni Lance ang lalaking ng espiya sa kanya hanggang sa mamatay, pagkatapos ay lumabas ng inn at tahimik na sinundan ang lalaking bumalik para ipaalam sa kanya. Ang dalawang iyon ay ngayon lamang ay mga opisyal ng intelligence ng Zhangxi Grand Perfection, hindi masyadong malakas. Ang ganitong uri ng intelligence officer ay pangunahing responsable para sa impormasyon ng intelligence, at maraming ganoong tao sa Lonely Soul Organization. Sinundan ni Lance ang taong iyon sa isang nakatagong lumang bahay sa labas. Pumasok ang taong iyon sa lumang bahay at naghintay si Lance sa labas. Hindi nagtagal, isang malakas na tao na nasa huling yugto ng Deng Pic, lumabas ng bahay at mabilis na umalis. Ang taong ito, na may galit sa kanyang mukha, ay may pakiramdam na may isang uri ng libing na nangyari sa bahay. Pagkaalis ng malakas na lalaking iyon, mabilis na sumisid si Lance sa lumang bahay mula sa gilid. Lamang upang makita na sa loob ng isang ito, mayroong hindi bababa sa 100 tao, 3 sa kanila sa gitna ng Pikdeng, at 9 sa mga unang yugto ng Pikdeng. Sino ka? Nakita ng 12 ng mga tao si Lance at nagtanong sa takot. Sinabi ni Lance, ako ay isa sa kanila. Your own people. How come I haven't seen you before? Tanong ng isa sa kanila. Emergency ito, huli na, kaya kung gusto mong magligtas ng buhay, humanda ka. Iligtas ang mga tao. Iligtas sino? 1349. Sinabi ni Lance, kalokohan, syempre ang asawa at anak ng Hallmaster. Gusto lang kumpirmahin ni Lance kung totoo ang sinabi ni Magnus, halatang Zoroastrian ang grupong ito ng mga tao. Nang marinig ito ng ibang mga kabataan, abala sila sa pagsasabi, ikaw ba ang aming Zoroastrianismo, na nagkukubli sa palasyo? Wala ka pang pahintulot na malaman iyon, kaya huwag kang magtanong ng anuman. Sabi ni Lance sa mapanlinlang na paraan. Sige, huwag ka nang magtanong, bilasan mo at iligtas mo ang mga tao, kalalabas lang ni Hallmaster Bailong. Ngumuso si Lance, ngayon na, bakit lalabas pa siya, gusto pa ba niyang iligtas ang mga tao? Ikinalulungkot ko, natagpuan ng aming mga intelligence people ang pinaghihinalaang batang prinsipe ng Shang Clan, si Cyrus, at ang Hallmaster ay gustong personal siyang hulihin. Sa pagkakataong ito, ang asawa at anak na babae ng Hallmaster ay inaresto, lahat dahil sa Lonely Soul Organization. Ang pagkuha kay Cyrus at pagbunot ng kanyang balat ay maaari ding ituring na isang malalim na aral sa Lonely Soul Organization. Huminto si Lance sa loob, kaya gusto akong hulihin ng mga Zoroastrian. Hindi nakakagulat na may sumusunod sa akin, ngunit ang mga ahente ng panektik ng Zoroastrian ay talagang makapangyarihan, hindi ko alam kung paano nila natukoy na ako ay isang suspect. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Lance ay walang oras para mag-isip ng husto. Biglang bumukas ang lifeblood hidden. Oo, pumatay. Si Lance ay gagawa ng isang pagpatay, papatayin ang 12 ng mga Zoroastrian na ito, papatayin silang lahat, at sa wakas ay mag-iiwan ng isa pang pangungusap, narito ang iyong lolo na si Cyrus. Paf! Sa isang iglap, isang ulo ng tao ang gamulong pababa. Masyadong malakas ang lakas ni Lance, at ang 3 taong ito mula sa Zoroastrian Fire Cult, na nasa kalagitnaan din ng Peak Ascension, ay walang kalaban-laban. Pagkatapos ng lahat, ang walang katapusang diskarte ni Lance ay isinama sa Spatial Intent. Phew!
Kinailangan ni Lance ng mahigit 10 segundo para patayin ang lahat ng dosenang taong ito, isang sahig ng mga bangkay at dugo. Gamit ang dugo, inukit ni Lance ang isang linya sa dingding, by Longhall Master, pumunta rito ang iyong lolo Cyrus. Pagkatapos, mabilis na lumikas si Lance. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lance, bumalik ang Zoroastrian by Longhall Master na iyon. Nang makita niya ang mga bangkay sa lupa, nagulat siya. Paano nangyari ito? Ang kuta na ito ay walang katumbas na lihim, paano nangyari ito? Tulala si Bailong, hindi makapaniwala kung bakit biglang nalantad ang ganoong ligtas na lugar. Sa sandaling iyon, nakita ni Bailong ang dugong nakasulat sa dingding. Cyrus, Cyrus, kaya ikaw. Galit na sigaw ni Bailong, sumugod na lang siya sa ngunit sa halip na hanapin si Lance, nakita niyang patay ang isa sa kanilang mga intelligence officer, naisip ni Bailong, nalaman ni Lance at pinatay ang intelligence officer at nakatakas. Ngunit hindi niya inaasahan na sinundan ni Lance ang intelligence officer upang hanapin ang lugar, pinatay ang isang dosina ng kanyang mga nasasakupan, at nangahas na mag-iwan ng ganoong pangungusap sa dingding. Sa sandaling ito, si Bailong ay galit na galit, siya ay nagalit ng husto na ang kanyang asawa at anak na babae ay naaresto, ngayon, isang grupo ng mga nasasakupan ang napatay, kung paano ipaliwanag sa itaas. Mabilis na inilikas ni Lance ang imperial na lungsod matapos matiyak na totoo ang sinabi ni Magnus. Hindi nagtagal, umalis si Lance sa Imperial City. Hahaha, lumikas na talaga ang nanay ko, magaling, ang Lonely Soul Organization, parang may mga kasanayan pa. Nakangiting sabi ni Lance. Sinabi ni Little Fire, Brother Lance, babalik ba tayo ngayon sa Golden Silk City? Hindi. Kung gayon para saan? Pumunta sa Golden Sun City, ang Lake Clan, at hanapin ang aking master. Kung mamatay ang aking amo, kung gayon, ang Lake Clan, maghanda upang lipulin ang clan. Malamig ang tingin ni Lance. Pagkatapos noon, lumayo si Lance sa imperial na lungsod dahil hindi niya mahanap si Jane. Yang City, kaya maaari ka lamang magtanong ng mga direksyon habang papunta ka, natatakot ako na hindi ka nakarating sa Golden Sun City ng ganoon kabilis. At si Lance ay pumatay ng higit sa 100 tao mula sa Zoroastrianism, at ito ay mabilis na kumalat sa Lonely Soul Organization, gayon din sa Zoroastrianism. Sa isang tiyak na timeline ng Zoroastrian Fire Cult. Ang Rudder Master ay umungal, basura, basura, basura. Sa pagkakataong ito, ang Zoroastrianism at ang Lonely Soul Organization, ang dalawang underground na organisasyon, ay nasa isang lihim na paligsahan sa Imperial City, at ang Zoroastrianism ay masasabing malupit na natalo. Kung ihahambing, bagaman ang plano ng pagdurugo ng Lonely Soul Organization ay hindi nagtagumpay, hindi man lang ito nawala ng kahit na sinong tauhan, at natagpuan din nito ang munting prinsipe. Hahaha, good job, itong apo ko na hindi ko pa nakikilala, magandang trabaho. Sa isa pang liblib na lugar, isang matandang lalaki ang nagpakawala ng malakas na tawa pagkatapos marinig ang ulat mula sa ibaba, ang taong ito ay ang lolo ni Lance. Ang lolo ni Lance ay tumawa sa 12 ng mga tao sa ibaba na halos kaedad ni Lance. Kayong lahat, tingnan ninyong lahat, si Cyrus ay nakagawa ng isang mahusay na tagumpay para sa organisasyon bago pa man siya opisyal na umuwi, matuto mula sa kanya. Yung 12 ng lahat parang hindi masyadong kumbinsido ang mga mukha nila. Ang 12 ng mga tao na ito ay mga batang prinsipe din ng siyang clan, mga pinsan ni Lance. Sa sandaling iyon, isang malakas na lalaki ang nagsabi, ibabalik ba natin ang batang prinsipe na si Cyrus? Hindi, huwag kunin. Ang mas kaunting mga tao na nakakita sa kanya, mas ligtas siya. Sa ngayon ang Zoroastrian Intelligence ay walang alam tungkol sa kanya, na mabuti, ay lubos na nakakatulong sa kanyang mga aksyon sa hinaharap. Oo. Inabot ng mahigit 1 buwan si Lance bago makarating sa Golden Sun City. Hello, nasaan ang pamilya ng Thunderbolt sa Golden Sun City? Tanong ni Lance sa dumaan. Kung pupunta ka dito, makikita mo ang pamilya Lazing.
Okay, salamat. Dumating si Lance sa pamilya Lazing. Ngayong si Lance ay nasa gitnang yugto ng pikdeng, ang isang pinuno ng pamilya sa distrito ay hindi na kinatatakutan ni Lance. Bang! Hinay pa ni Lance ang mga pintuan ng pamilya Lazing ng isang sipa. Hindi nagtagal, lumipad ang maraming staff ng Lazing family. Sino ang nang-ahas na maging masungit dito? Pinalibutan ng daan-daang mga tauhan si Lance. Malamig na sinabi ni Lance, hayaan mong lumabas si Leizong, kung hindi, ang pamilya Lazing ay magdenak ng dugo ngayon. Nagulat ang lahat ng staff dahil si Lance ay may nakakatakot na aura tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumipad mula sa malayo at mamantong hininga, ang laking bibig. Tumingin si Lance sa matandang lumipad at nagtanong, ikaw si Lei Huang. Who is your excellency? Bakit ka pumunta sa pamilya ko para manggulo? Galit na galit si Lei Chang. Binunot ni Lance ang kanyang espada at sinabing, ngayon, may dalawang kapalaran para sa pamilya Lazing. Una, ang putulin ang ulo ni Lei at ako ay aalis. Pangalawa, ang lipulin ang buong pamilya ni Lei at ako ay aalis. Ikaw, kung gaano kakalaki ang bibig. Nagalit ang Thunderbolt at mapit kay Lance na may dalang espada. Crack! Naglaslas si Lance gamit ang kanyang espada, at ang espada ni Lei ay nagkapira-piraso, at ang kanyang mga damit ay nagkalat sa mga gutay-gutay na piraso ng damit na lumipad kung saan-saan. Ah! Nagulat ang lahat ng staff, ito ay napakalakas na mid-dengfeng, kailangang malaman ng isa na sila, ang Panginoon ng pamilyang Lei Shu, ay 2 beses nang naintindihan ang late Dengfeng state of mind, ang lakas ay wala sa anumang paraan. Maihahambing sa isang taong hindi nakaintindi nito. Hindi kaya nalampasan na ng mukhang binata na ito ang master ng Thunderbolt family sa cultivation. Ngayon siya ay nakatayong hubot-hubad sa hangin, ang kanyang damit ay gutay-gutay. 1350 Natarante si Leo at tinakpan ang kanyang pangibaba, na sinasabi sa takot, Elder, iligtas mo ang aking buhay. Itinaas ni Lance ang kanyang espada at malamig na sinabi, tinatanong ko, sumagot ka, at kung may anumang panlilin lang, mamatay ka. Oo. Mabuti, ngayon, iwaksi agad ang lahat ng walang katuturang tao. Mamamatay ang sino mang magtangkang mag-eavesdrop. Napasigaw si Thunderbolt sa takot, mga tauhan, maghiwa-hiwalay na kayo. Kaya lang, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano para kay Lei Jiang, ang mga tauhan na ito ng pamilya Lei ay tumakas na nang marinig nila ang mga salita ng kamatayan ni Lance na walang bangkay. Ang dahilan kung bakit pinaalis ni Lance ang lahat ay dahil, ang itinatanong ni Lance ay may kaugnayan sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya upang maiwasan ang pagkalat ng salita, mainam na iwanan si Lei Ji na mag-isa. Nagtanong si Lance, mga dekada na ang nakalipas, naglakbay ka ba sa kabilang panig ng karagatan upang mahanap ang isang batang prinsipe na namiss ng nakaraang dinastiya? Ano ka ba? Sabihin mo. Ay. Si Li Shi ay abala sa pagtango. Nagtanong muli si Lance, pagdating mo sa kontinenteng iyon, hindi mo ba sinasadyang nakabangga ang 2 tao mula sa huling yugto ng pag-aaway ng ancestor? Oo, parang ang isa sa kanila, pinipilit yung isa kung may makapangyarihang martial arts secrets ba ang batang dinampot niya sa kahon, nagkataon na dumaan ako sa gilid ng kalsada noon. At hinala ko na ang batang dinampot ng lalaki ay maaaring ang munting prinsipe na hinahanap ko. At pagkatapos, nakuha mo ba ang isa sa kanila? Oo, naisip ko lang kung kaya kung bulagin ang pusa ng isang patay na pusa, ngunit ang nakakaalam, ang tao ay patay na hindi niya bubuksan ang kanyang bibig, at natatakot siya na mahuli ko siya at magtanong sa iba kung sino siya. At sinira niya ang sarili niyang mukha, isang galaw na nagduda sa akin na malamang nahanap na niya ang lalaking hinahanap ko. Ngunit sinira niya ang sarili niyang mukha, at inikat ko siya at tinanong ang mga tao tungkol sa kanya, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Matapat na sabi ni Liu. Sinabi ni Lance, pagkatapos noon, pinatay mo ba siya?
nang hindi ko siya mahanap sa abot ng mata, kinailangan kong kunin siya bilang isang alipin at pagsilbihan siya sa daan na sinusundan ako sa Golden Sun City. At nasaan siya ngayon? Siya. Sabihin mo. Oo, siya. Sa kanyang isip, tila hulaan ni Lance na ang kanyang amo ay napatay. Mamatay. Sigaw ni Lance. Wag na, hindi ko alam kung patay na ba siya o hindi, kailangan ko pang pumunta para makasigurado. May mga Katie wala ako at itinapon ko siya sa minahan ng pamilya namin, hindi ko alam kung ano ang lagay niya. Nitong mga dekada, nakalimutan ko na. Anak, sundan mo ako agad sa minahan. Oo. Hinawakan ni Lance si Lei Jing at mabilis na lumipad pakanluran. Sabi ni Lehyua, ang minahan ay nasa silangan, lumilipad ka sa maling direksyon. Ngumuso si Lance, sinadya kong lumipad sa maling direksyon, para hindi malaman ng mga tao ng iyong pamilya kung saan ka napunta, kung gaano ka bagsak. Nako, Senyor, huwag mo akong patayin, ayoko talagang mamatay. Gusto na lang bang mamatay ng amo ko? Sinadya ni Lance ang isang bilog pagkatapos ay nakarating sa minahan. Ang minahan ay hinukay sa isang gulo na para bang ito ay isang butas ng langgam. Dahil napakahirap maghukay ng mga ores dito, kailangang maging malakas sa itaas ng Unity Realm para maghukay. Lumipad pababa si Lance, at ang isa sa pinakamalakas na Ancestral Masters ng minahan ay abala sa pagtanggap sa kanya. Pagpupugay sa amo. Sinabi ni Leiji, iyan, nasaan ang patay na ulo? Medyo natakot si Leiling at tumingin kay Lance, Deadhead ang pangalang ibinigay niya kay Denver. Hinahanap ng Panginoon ko si Arian. Bilasan mo at tawagan mo siya. Oo. Sa sandaling ito, sa loob ng kuweba ng minahan, isang lalaking may kapansanan ang nagtuturo sa isang grupo ng mga menero ng Unity Realm na magtrabaho. Arian, tumigil ka muna. Apo, ano ba? Arian, yun, andito na ang amo ng bahay. Nagbago ang mukha ni Arian na iyon at tila nag-aalala. Tinapik ng lalaking tinawag si Po ang kanyang balikat at sinabing, huwag kang mag-alala, Ren, kung tutuusin, ilang dekada na ang lumipas, ang may-ari ng bahay ay hindi dapat nasa mood na gumawa ng anuman sa iyo, at siya ay nasa labas lamang, at ang kanyang tono. Hindi naman masama. Kung ganun bakit siya biglang pumunta sa akin? Ewan ko ba dyan, sa tingin ko bigla kanyang naalala at gusto niyang puntahan kung ano ang kalagayan mo ngayon. Kung nakita ka niya, ngayong nakalusot ka na sa Ancestor Grand Perfection, sa tingin ko posible lang iyon. Ipopromote ka niya na maging isang mining team leader, at hahayaan kang sumali sa pamilya Lazing bilang isang staff. Meron, maganda ba yon? Kuya, trust me? Let's go, I will walk you out. Naghintay si Lance sa tuktok ng burol sa dulong bahagi ng minahan sa loob ng maikling panahon bago lumipad ang dalawang lalaki. Agad na nakilala ni Lance ang isa sa kanila bilang guro, agamat pumangit, hindi nagkakamali ang figure ni Master. Guro. Tuwang-tuwa si Lance kaya mahirap itago ang kanyang kagalakan. Nang ang Lei na iyon, nang makitang buhay pa ang patay na ulo, ay bigla ding naaliw. Gayunpaman, hindi nakita ng amo ni Lance si Lance, na nanatiling nakayuko ang kanyang ulo at lumipad patungo kay Lei Jiang na may takot at kaba at nagsabi, pagbati, Elder. Sumigaw si Lei Ji, iyan, patay na ulo, ako, pasensya na talaga, mangyaring ilagay sa isang magandang salita para sa akin, mangyaring. Pog. Nagtataka namang tumingin si Denver sa padre de pamilya. Sa sandaling iyon, sumigaw si Lance, guro. Sabay tingin ni Denver sa likod ni Lei Shu. Hangin, maangin. Napatulala si Denver na parang hindi makapaniwala sa mga mata niya saglit. Guro, sa wakas ay natagpuan ka na ng aking disipulo. Nagmamadaling lumapit si Lance at niyakap ang kanyang amo. Wind, ikaw? Bakit ka nandito? Nanginginig ang katawan ni Denver at sinabing, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Guro, pasensya na, walang kakayahan ang aking alagad at ngayon ka lang natagpuan.
Ang mga tingin ni Lance ay mabangis na tumingin kay Lezong. Nang makita ni Louis siyang ang nakamamatay na tingin ni Lance, napaluhod siya sa gulat, "Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay, guro." Pagkatapos ay sinabi ni Louis Shaw kay Denver, "Brother Deadhead, mangyaring bigyan mo ako ng magandang salita, nakikiusap ako sa iyo." Ngumuso si Lance, "Lei Huang, sinabi ko sa iyo na may dalawang resulta para sa iyong Lei Zing clan ngayon. Una, putulin mo ang iyong ulo at aalis ako. Pangalawa, lipulin ang iyong buong angkan. Kung saan ang kahihinatnan, depende ito sa ayos man ng aking Panginoon o hindi. Ngayon ang aking Panginoon ay mabuti na lamang at buhay pa, kaya't hindi ko kayang lipulin ang iyong buong angkan, ngunit ikaw ay isang nagkasala ng kamatayan. Huwag, Elder, huwag." Desperado si Leo na humingi ng awa. Sa sandaling ito, si Denver ay talagang natigilan, sa kanyang mga mata, napakalakas na Lezong, ngunit sa totoo lang, nakaluhod siya sa paanan ni Lance, humihingi ng awa. Si Win, nakakagulat, ay napakalakas. Nang tumingin muli si Denver kay Lance, napagtanto niya na napakalakas ng chi ni Lance na hindi na siya ang Wind ng taong iyon, nagulat si Denver at sa parehong oras, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Puff! Sa sandaling iyon, umikot ang ulo at pinatay ni Lance si Leshu. Guro! Nakita ng Zhangxi Grand Perfectionist na lalaki sa tabi niya, na tinatawag na po, ang Panginoon ng Pamilya na napakadaling napatay at ang buong katawan niya ay nanatili doon. Sinabi ni Lance kay Denver, "Guro, ang lalaking ito ay naging dahilan upang kayo at ang iyong asawa ay maghiwalay ng buhay sa loob ng mga dekada. Ang krimen ay nararapat na mamatay, mabuti na lamang, si Master ay ligtas, kung hindi, sinira ko ang buong Lei clan upang ipaghiganti ang iyong kamatayan." Wind. Basa ang mga mata ni Denver habang nakatingin kay Lance, na may ganitong disipulo, ano pa ang mahihiling ng asawa. Forget what they doing, keep on doing.